Ito pala ang kwento ng buhay ni dating Representative Zaldico. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Ang kwento ni Eli Zaldi Salcedo Co., ipinanganak noong December 8, 1970, ay tungkol sa kanyang pag-angat mula sa pagiging negosyante sa Albay hanggang sa pagiging isang makapangyarihang politiko, at kalaunan, isang kontrobersyal na personalidad sa Pilipinas. Maagang buhay at edukasyon. Ipinanganak si Zaldico sa Legazpi City, Albay. Natapos niya ang elementarya sa Bicol University noong 1982. Natapos ang high school sa St. Gregory the Great Seminary noong 1986. Kumuha siya ng kursong Computer Engineering sa AMA Computer College. Kalaunan, kumuha siya ng MBA sa Aquinas University noong 1998. Pagyaman sa negosyo, SunWest. Noong 1997, itinatag ni Zaldico at ng kanyang kapatid na si Christopher ang SunWest Construction and Development Corporation. Lumaki ang kanilang negosyo at naging SunWest Inc. na may proyekto sa real estate, bahay at lupa, enerhiya, at turismo. Mula pa noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nakakuha na ang SunWest ng malalaking proyekto ng gobyerno, kabilang ang bahagi ng Bicol International Airport. Politikal na karera. Pumasok si Co sa politika bilang pinuno ng Ako Bicol Party List noong 2010. Naging congressman siya noong 2019. Noong July 2022, hinirang siyang chairman ng House Committee on Appropriations, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Kongreso dahil siya ang humahawak sa budget ng gobyerno. Nanalo siyang muli bilang kongresista noong 2025. Pagbagsak at pagiging takas. Pagkatapos ng Typhoon Christine noong 2024, inimbestigahan si Co dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa flood control projects na may kaugnayan sa mga proyekto ng SunWest. Dahil dito, inalis siya bilang Appropriations Chair noong January 2025. Umalis siya ng bansa umano para magpagamot. Nagbitiw siya bilang kongresista noong September 29, 2025. Noong November 21, 2025, idineklara siyang fugitive, takas sa batas ng DILG. Nahaharap siya sa kasong graft at malversation, korupsyon at pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Naglabas siya ng mga video kung saan sinabi niyang siya ay scapegoat o pinag-initan lang at inakusahan niyang may mga opisyal na tumanggap ng kickbacks, suhol. Nagustuhan niyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!